10 skills na dapat i-develop mo kung gusto mong yumaman. Kamusta mga kaaral? Tanong lang, masipag ka ba? May trabaho? May pangarap yumaman? Pero bakit parang kahit anong kayod, parang walang nangyayari? Hindi dahil kulang ka sa sipag, hindi rin dahil malas ka. Ang totoo, kulang ka lang sa tamang skills. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 10 pinakaimportanteng skills na kailangan mong buuin kung gusto mong yumaman bilang Pinoy. Hindi overnight, hindi fake guru style, kundi pangtotoong buhay. Hindi ito motivational lang, ito ay self-assessment video. Habang nanonood ka, tanungin mo sarili mo, meron ba ako nito o wala pa? Simulan na natin. Skill number 1, discipline. Hindi motivation. Unang-una, disiplina. Hindi motivation, kasi nawawala ang motivation. Ang disiplina, kahit tinatamad ka, kumikilos ka pa rin. Sa Pilipinas, sanay tayo sa mamaya na mindset. Bukas na lang, next sweldo na lang, pag motivated na ako. Pero ang yumayaman, kahit ayaw nila, ginagawa nila. Discipline means, gumigising ka sa oras, ginagawa mo ang importante kahit walang nanonood. Inuuna mo ang long-term kesa sa pansamantalang saya. Kung hindi mo kayang ikontrol ang oras mo at daily habits mo, walang negosyo, investment o side hustle ang sasagip sa'yo. Skill number 2, emotional intelligence. EQ greater than IQ. Hindi ang matalino sa school ang yumayaman. Ang yumayaman ay ang marunong sa tao. Marunong umintindi ng emotions, ng ugali, ng gusto at ayaw ng tao. Business is people, sales is people, leadership is people. Kung mainitin ulo mo, mabilis ka ma-offend o hindi ka marunong makiramdam, kahit gaano ka katalino, mahihirapan kang yumaman. EQ means marunong kang makinig, hindi ka palaging triggered. Kaya mong intindihin ang perspective ng iba. Sa Pinas, malakas ang pakikisama. Kung wala kang EQ, lagi kang may kaaway at walang umaangat mag-isa. Skill number 3, self-motivation. Ikaw lang ang tutulak sa sarili mo. Masakit pakinggan ito pero totoo. Walang magliligtas sa'yo. Hindi gobyerno, hindi boss mo, hindi pamilya mo. Kung hindi mo kayang itulak ang sarili mo, tapos ka. Self-motivation means kumikilos ka kahit walang pumupuri. Tuloy ka kahit walang immediate result. Hindi ka umaasa sa validation ng iba. Tanungin mo sarili mo, ano ang buhay na gusto kong maabot? Kapag malinaw yan, kahit pagod ka, gagalaw ka. Skill number 4, focus. Sa panahon ng sobrang distraction. Social media, Netflix, TikTok, chismis, scroll ng scroll. Lahat yan dinesenyo para ubusin ang oras mo. Focus means, alam mo kung ano ang dapat mong gawin at kaya mong i-ignore ang hindi importante. Hindi lahat ng opportunity ay opportunity. Minsan distraction lang. Kung wala kang focus, kahit gaano ka kasipag, paikot-ikot ka lang. Skill number 5, continuous learning. Hindi lang diploma. Ang diploma, simula lang. Ang mayayaman, habang buhay nag-aaral. Nagbabasa, nag-o-observe, nag-a-update ng skills. Hindi lahat ng learning ay galing sa libro. Minsan sa pagkakamali, sa ibang tao, sa panunood at pakikinig. Kung pareho ka pa rin ng kaalaman 5 years ago, delikado yan. Ang mundo, umaandar. Kapag tumigil ka, maiiwanan ka. Skill number 6, selling. Kahit ayaw mong tanggapin. Ayaw ng Pinoy ang salitang benta. Pero tandaan mo, lahat ng yumayaman marunong magbenta. Hindi produkto lang, kundi ideya, sarili, solusyon. Kapag nag-apply ka ng trabaho, nagbebenta ka. Kapag may negosyo ka, nagbebenta ka. Kapag may YouTube channel ka, nagbebenta ka ng atensyon. Money flows sa marunong mag-communicate ng value. Kung hindi mo kayang ipakita kung bakit ka valuable, hindi ka babayaran ng mundo. Skill number 7, money management. Hindi kita ang problema.
Maraming Pinoy ang may desenteng kita pero laging walang pera. Bakit? Dahil hindi marunong humawak ng pera. Money management means hindi lahat ng sweldo ginagastos. Inuuna ang assets bago luho. Alam mo saan napupunta ang pera mo. Hindi ka yayaman sa laki ng sahod. Yayaman ka sa disiplina sa paggamit nito. Skill number 8, long-term thinking. Hindi get rich quick. Ito ang hindi gusto ng karamihan. Aabutin ng taon, hindi buwan, hindi linggo. 7 to 10 years para magbago talaga ang buhay. Pero ang tanong, lilipas din naman ng 10 years, ano ang itsura mo pagdating doon? Ang yumayaman, nagtatanim ngayon para umani bukas. Ang hirap, gusto ng ani, kahit walang itinanim. Skill number 9, adaptability. Marunong mag-adjust. Hindi ang pinakamalakas ang nabubuhay, ang pinakamarunong mag-adjust. Negosyong hindi nag-adapt, namatay. Trabahong hindi nag-update, nawala. Kung ayaw mong mapag-iwanan, matutong magbago, matutong mag-shift, matutong mag-upgrade. Ang ego ang kalaban dito. Kapag ayaw mong matuto ng bago, iiwanan ka ng mundo. Skill number 10, choosing the right people. Huling skill, pero isa sa pinakamalakas. Sino ang kasama mo araw-araw? Kung puro reklamo, puro bisyo, puro takot, mahihila ka pababa. Pero kung may kasama kang disiplinado, may pangarap, marunong mag-isip, aangat ka kahit hindi mo sinasadya. Hindi mo kailangan ng marami. Kahit isang tamang mentor lang, malaking bagay na. Mga kaaral, hindi mo kailangang perfect sa lahat ng to. Pero kung ma-develop mo kahit kalahati, malayo na ang mararating mo. Tanong ko sa iyo, anong skill ang pinakamahina ka ngayon? I-comment mo, skill number ang sisimulan ko. At kung gusto mong sasabayan ka namin sa pag-develop ng skills na to, mula mindset, pera, hanggang assets, mag-subscribe sa Aral Yaman TV. Tandaan, hindi ka mahirap, underskilled ka lang, at pwede yang baguhin.